Hello everyone, ako si Ralph De Leon, ang dutiful Judosan ng Cavite. And today magre-react ako sa isang video na tinake ko bago pumasok ng bahay ni Kuya. Pag sinabi ang PBB, syempre ang unang-unang pumapasok sa isip ko ay ang confession room. Kasi dito syempre makakausap si Kuya tungkol sa mga nangyayari sa loob, at if ever man may mangyayari sa labas, dito mo din malalaman. And syempre, hindi natin makakalimutan ang mga nomination na magaganap dyan. Ang daming drama nga abangan sa season na to, feel ko. Well, he wasn't wrong. Naabangan nga ang mga nominations 4 times straight, guys. So, Ralph, tamang-tama ka. Grabe yung mga napag-usapan namin ni Kuya sa confession room talaga. Kung ano mang nangyayari sa loob o labas ng bahay, napag-usapan namin lahat talaga. And the emotions na nalabas ni Kuya sa akin, yung mga thoughts na gusto kong i-share sa kanya, parang naging therapy ko na din actually yung confession room. Grabe din magbigay ng advice si Kuya eh. Parang every time alam niya talaga kung ano sasabihin niya. And it always hits hard, it always hits home. So I was very grateful every time na pinapapasok ako ni Kuya sa confession room. Next. In 3 words, I can describe myself as determined, as passionate, and goal-driven. Feel ko napakita ko naman yun. Yung determined, yung pagka-passionate ko and pagka-goal-driven ko sa oras ko sa bahay ni Kuya. I feel like at this point, hindi ko pa talaga napapakita yun sa tao. And I'm happy na I got the opportunity to do that sa pagka-determined ko sa task, sa pagka-passionate ko sa pagtulong sa mga duo ko, and syempre sa goals and mga pangarap na gusto kong i-achieve, especially going inside sa bahay nga ni Kuya. So I'm very happy na sinabi ko yung mga yon, and kahit papano, na-share ko din sa inyo kung paano ko isinasabuhay yung mga yun. And hopefully you guys saw that. So, ang main strength ko is na magaling talaga ako mag-adjust sa anumang situation. So, kung kailangan kong maging leader, let's say sa mga tasks, sa mga challenge, kaya kong gawin yon. Pero kung if ever man may maging leader na, hindi naman ako tutol sa pagiging follower, pagiging member ng team, tsaka team player din. When it comes to my weakness naman, alam ko minsan tamad-tamad ako sa bahay, minsan makalat ako. So, I'll try as much as possible na hindi mangyari yun sa bahay ni Kuya. So, ang main strength ko is na magaling talaga ako mag-adjust sa anumang situation. So, kung kailangan kong maging leader, let's say sa mga tasks, sa mga challenge, kaya kong gawin yun. Pero kung if ever man may maging leader na, hindi naman ako tutol sa pagiging follower, pagiging member ng team, tsaka team player din. When it comes to my weakness naman, alam ko minsan tamad-tamad ako sa bahay, minsan makalat ako. So, I'll try as much as possible na hindi mangyari yun sa bahay ni Kuya. Okay, so sa strength muna tayo. So being able to adjust, yun yung sinabi ko bago ako pumasok. And true enough, I feel like that actually happened, and I'm happy na nakapag-adjust ako na maayos sa bahay ni Kuya. So ako nabigyan talaga ako ng chance na maging task leader. So kahit papaano napakita ko din yung side ko na yun. But every other time where I had to be a team player, where I had to be a member, na hindi masyado nag-voice out, na sumusunod lang sa commands, syempre I was able to do that well also. I don't think anyone had a problem with me with regards sa mga overstepping. Yan, yung naging issue yan. Naging issue yan sa bahay na ang daming bumuboses na hindi leader. And thankfully, hindi ako nagganon. And ano pa ba? Yun, nakapag-adjust naman ako sa kung anong rule ibigay sa akin. With regards naman dun sa weakness, actually guys, ako, I'll be honest, yung isa sa pinakamasipag magwalis, lalo na yung carpet na yun sa living room, na palagi na lang may kung ano-anong alikabok doon, ako lang nagwawalis dun guys. So, I was able to keep my space also, my bed, my clothes very well organized. So, hindi nila nakita yung messy side ko. And sana madala ko din sa bahay yung pagkasipag ko sa chores. Ang main value ko sa buhay ko talaga is to be able to treat everyone with respect. Kahit sino ka man, kahit saan ka man lumaki, kahit saan ka man galing. It's just basic to be able to treat everyone how you wanted to be treated yourself. I still hold that to this day. And I feel like I was able to do that din sa loob. Na kahit sino man yan, kahit anong klaseng personality, kahit anong kahit anong pinanggalingan nila,
I was able to listen to their stories. I really got to know all of them. And feel ko hindi ko talaga naging problema yung treating everyone with respect. I was able to do that every single day in, day out. Every moment na nandun ako. And I feel like that's what made it easy for me to get along with the housemates also. Kasi nakikita din nila na tinatato ko sila na maayos. And in turn, they do the same for me also. Ang advice ko sa'yo, Ralph, na nasa loob ng bahay ni Kuya, tiis-tiis lang. Alam kong mahirap na hindi mo alam yung nangyayari sa labas, kung ano mga sinasabi ng tao mo. And syempre, kailangan mo din isipin kung paano ka makikisama, kung paano ka magre-respond sa mga binibigay ni Kuya. So, just stay strong. Alam kong kayang-kaya mo yan. Ang dami mo ng mga pinaghirapan dati na naabot mo naman ang gusto mong abutin. So, just keep your goal in mind and keep going. Don't stop. Very proud of where I am now. And grabe yung tiis talaga. Not with regards sa pagkain, yung shower call, parang wala na yung lahat eh. Tiis na hindi mo alam kung ano nangyayari sa pamilya mo. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa mga kaibigan mo. That's when you really appreciate the moments when you do find out. Lalo na nung nabigyan ako ng letter galing kay Papa. So, grabe talaga yung pinagdaanan mo emotionally, mentally, physically. So ako very proud of where you've come and how strong you've become. So sa Ralph na nanonood ngayon, na nakalabas na ng bahay ni Kuya, alam naman natin pareho na ang goal natin ay maging big winner. So whether or not na maabot mo yun, alam kong madami ka natutunan sa loob at proud na proud ako sa'yo. So alam kong madami kang realization na madadala sa labas, sa trabaho, sa pamilya mo, and I hope to see you soon, and hopefully we win this whole thing. Madami talaga ako natutunan. I learned how to be vulnerable, to not hide my emotions, to be open, to be comfortable with people I just met na hindi ko talaga may imagine na magagawa ko dati. And I learned how to trust very much. Kasi yung mga taong yun, pinagkakatiwalaan ko sa mga inner thoughts ko, sa mga emotions ko na hindi ko talaga nilalabas dati. And in turn, grabe din yung pinakita nila sa akin. Grabe yung mga shinare nila sa akin, yung mga buhay-buhay nila. And little did I know, people were sharing the same struggles as me. One day, I opened up about this, tapos bigla na lang may susulpot na, ako rin pala ganun. Or parang same kayo na sentiments with regards to certain situations. So grabe talaga yung nabuo kong pamilya, yung nahanap ko na comfort people sa loob ng bahay. And yun nga, buti na lang, kahit pa paano may pamilya na din ako sa showbiz.